Matanong ko lang kayo mga part, doon bang lumabas ang ORCR nyo ay kasabay na din yung plaka, at kung ilang araw o ilang buwan bago dumating yung ORCR nyo? Kasi madami ako napapanood na umaabot na isang buwang mahigit bago dumating yung kanilang ORCR. Ang hindi ko lang pa nakikita o nababasa o napapanood is yung kung dumating na yung kanilang ORCR ay kasama na yung plaka nila. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same podcast, same 4:57 ng hapon, at mag-short ride ulit tayo mga part. At ngayon ay araw ng linggo, at meron lang akong good news na ibabalita sa inyo. So bago yon ay kamusta muna yung mga ka-Lexi natin dyan, sa mga owner ng Yamaha Lexi. Bago lang ito dito sa atin, siguro mga 4 months na nakakaraan buhat nung inirelease ito dito sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali mga part, makiki-correct na lang, pero sa pagkakaalam ko ay bago lang talaga to. At alam natin na napakahirap na makahanap ng unit na ito. So isa ako sa mga maswerteng nagkameron ito mga part. So samahan nyo ako at tayo ay mamasyal lang konti. Afternoon ride na malapitan lang, at hindi pa tayo masyadong makalayo. So papaliwanag ko mamaya kung bakit, at sasabihin ko din kung ano yung aking good news sa inyo. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you. Ang ganda na dito ng daan sa parte dito sa amin, oh. Bago lang ito ang kalsada, at maganda yung ilaw dito tuwing gabi dahil lang may mga solar lights dito sa tabi ng daan. So napakaliwanag dito. Banda-banda dyan, susubukan natin ito ang ating Yamaha Lexi sa gabi, at dadaan tayo dito para makita nyo yung ganda nitong daan dito sa lugar namin. So medyo bumababa na yung araw natin sa likodan, at maya maya ay madilim na, pero sasaglit lang tayo ng ride. Kagaya ng nasabi ko kanina ay short ride lang, at kumbaga pampatanggal kate, dahil nang nakatingga nga lang ito sa bahay itong ating Yamaha Lexi, at hindi natin ma-drive basta-basta ng malayo. Kasi nung nakaraan ay umpisan ko na ba sabihin sa inyo yung good news? Basta itong huling upload na sinundan nito ay kakalabas lang natin ito sa kasa. So buhat noon ay hindi na natin ito na drive kasi wala pa siyang restro, wala pa ang ORCR. Talaga naghintay tayo ng halos kulang-kulang isang buwan para dumating yung ORCR. So eksakto kahapon ay tinawagan ako ng kasa na kinuna natin itong si Maliksi, at ayun, naibigay na sa atin yung ORCR. Siguro kung di ako nagkakamali, buhat nung kinuha natin ito ay 24 days ang nakalipas. So yun, 24 days bago may release yung kanyang ORCR. At ayun, kaya kahit pa paano ay may ilabas natin itong si Lexi sa kalsada, at meron na tayong ORCR nito. So napakaganda lang dito ay 3 years na nakarehistro. Hindi kaya nung ating Honda Click na si Blossom, nung kinuha ko siya ay 1 year lang ang registration niya. So taon-taon ay pinaparehistro ko. So ito si Lexi ay sa 2029 pa. Napakatagal. Hindi na ako masyadong mamumblema tuwing taon-taon. Kumbaga 3 taon na nakarehistro na to. O dito muna tayo. Rides lang naman tayo. Dito lang ulit syempre sa bypass road dito sa lugar namin. At hindi pa nga tayo pwedeng gumala ng malayo. Ang dahilan kung bakit hindi pa tayo masyado o pwedeng mag-ride ng malayuan agad, kasi nagkakuha ko kahapon nung ORCR ay wala pang kasamang plaka mga part.
So kaya hindi ko pa masyado mailabas ng highway. So ito namang bypass road na ito mga part ay hindi pa masyadong nadadaanan ng mga sasakyan o hindi pa bukas. Kaya medyo safe pa naman dito. At yung mga taga dito din lamang yung mga dumadaan dito. Matanong ko lang kayo mga part, noon bang lumabas ang ORCR nyo ay kasabay na din yung plaka? At kung ilang araw o ilang buwan bago dumating yung ORCR nyo? Kasi madami ako napapanood na umaabot ng 1 buwang mahigit bago dumating yung kanilang ORCR. Ang hindi ko lang pa nakikita o nababasa o napapanood is yung kung dumating na yung kanilang ORCR ay kasama na yung plaka nila. So yung nangyari sa ating mga part ay wala pa yung plaka natin, pero rehistrado na naman siya. Pero isa ko pang tanong at kumbaga parang issue sa akin ay cash ko naman tong binili, pero yung dumating na ORCR, yung pinaka CR ay hindi pa siya original. So tinanong ko dun sa kasa kahapon nung pinuntahan ko ay maghihintay pa daw ako ng 2 months. So dun sa mga nakakaalam mga part, tama ba na maghintay pa ako ng 2 months para sa original na copy ng CR nitong ating motorsiklo? So parang napakatagal noon. Anhin ko kung hulugan, parang pwede pa. Pero siguro hindi ko din lang kasi alam yung proseso. Syempre maghihintay-hintay din ako, pero makikicomment naman mga part kung tama ba na maghintay pa din ako ng 2 months. Kasi 2 months daw ang hihintayin pa bago may release yung original na CR. So yun, kaya hindi pa ako masyadong makagala, hindi pa tayo makapag-ride. At syempre dito lang sa lugar namin, paulit-ulit na dito sa daan na ito na palagi ako nagra-ride. So nung huli nating ride, yung pagkalabas natin ito sa kasa, ay nabanggit ko na medyo matagtag. At ayun, nabawasan nga ng konti dahil nagbawas tayo ng hangin. So kung mapapansin niyo ay medyo may tagtag pa din, pero hindi na kagaya ng dati na talagang sobrang tagtag na as in nakakasakit ng katawan o nakakanghinig ng katawan kapag minamaneho. Pero ngayon ay okay na, goods na naman. Okay, Yamaha Aerox. Formado na. Na-excite na ako na magkabit na mga kung ano-ano dito. Syempre may mga ikinabit na ako dito. Kung mapapansin niyo sa ating unahan, itong 360 holder natin. Syempre kasama dito lagi ang ating kasama sa biyahe na si Daki, sa mga hindi pa nakakakilala. At itong cellphone holder. At kung mapapansin niyo ay nagpalit na tayo ng side mirror. Sa mga matatagal na sa akin nanonood ay nakikita nyo palagi si Daki. Siya yung aking kasama lagi kapag nagra-ride tayo. Ayun Daki. Sarap talaga dito sa bypass road dito sa amin na mag-ride. Pwede din yung mga nagbabike at saka nagja-jogging. Dami dito. Yun dami gra-ride siguro itong mga to. Konti pa kasi dumadaan dito. Kumbaga mga private vehicle pa lang, hindi pa ito open sa public. Kaya safe pa dito gumala or mag-ride. Hindi ito pang review mga part, pero isa sa nagustuhan ko talaga dito sa kay Yamaha Lexi, yung may hazard. Ayan hindi na tayo magpapakabit. Yung kasi sa ating Honda Click wala tayong hazard. So lang, left right na signal lang. Okay, tali nyo, napakaganda ng tindigan Ay grabe. So kung mapapansin ninyo, hindi ko pa din tinatanggal talaga itong plastic, itong visor, at itong plastic ng upuan. Ganda ng tindig Wala ka na talagang halos pabaguhin dyan. Talagang napakaganda. Grabe Maswerte tayo at isa tayo sa mga nagkameron agad dito sa amin sa Batangas City. So bihira lang yung mga nagra-ride o nakakasalubong ko na meron ng Yamaha Lexi. Talagang pahirapan.
So sa mga hindi pa nakakaalam, may dalawang kulay ang Yamaha Lexus sa ngayon, black at saka yung matte green. So napili ko ay black at may touch ng blue. Kasi mahilig tayo mga parts sa blue, kaya yung ating motorsiklo na Honda Click ay si Blossom. Yun ang napili natin dati kasi mahilig tayo sa kulay na blue. At dahil sa walang kulay na blue itong Lexi ay ayan, itong nakuha nating itim na may kulay ng blue. Ganda, no? Sa video mukhang maliit lang pero bulky din siya mga part. So biyahe ulit tayo habang tayo ay nag-uusap or habang kinakausap ko kayo. Huli ko lang ulit tayo dito. Oh, grabe. Oh, naka NMAX. Oh, ito. Yun, mismong NMAX yun. Madalas ako nakikita dun sa visor ng mga NMAX at saka may nakikita na ako sa FB na mga picture o mga video ng Lexi na yung may garnish dito sa may unahan. Hindi ko lang alam kung saan makakabili nun ngayon, pero nagtingin ako sa Shopee ay napakamahal pa, nasa 500 plus. Hindi ko lang sigurado kung may makukunan na mura-mura. So bahala na kung ano, pero type kong lagyan yon. So bala ko din magpalit ng visor na clear, pero banda-banda na dyan. Akin munang susulitin yung stock nito. At ayun, so napakasarap ng ano. Oh, novertikan tayo ng Suzuki Smash. Oh, grabe. Sobrang sarap ng takbuhan. Sana maganda yung kumbaga kuha nitong Insta360, kasi ngayon ko lang din ito inilagay. At susubukan ko nga para sa mga araw na dadaan na magra-rides tayo ay okay na to. Kumbaga nakaset na. Lakas talaga ng hatak nitong Lexi. Sa mga nagbabalak na kumuha mga part at nanggaling kayo sa 125cc kagaya ko, ito na yung pinaka the best na kukunin yung mga part na kumbaga may lakas na kagaya ng NMAX at saka Aerox pero mas mura. So pero kung meron naman kayong budget, why not na mag NMAX or Aerox kayo. Sa umaga pa lang, bukas na ang daan. Helmet sa ulo, handa na sa lakbay.